Maraming salamat sa mga titas na nagtiwala sa atin na reaksyonan to para nga sa ikabubuti po. Sa ikabubuti po ni Beyonce kasi nabasa ko dito guys sa sinabi nila na parang gusto nang umalis ni Beyonce kasi ayaw nga niya ng ganyan. Thank you po. At syempre, grabe ito guys. So, may kalab shoutout po sa lahat po ng mga supporters ng Kalingap at sa akin mga subscribers. Magandang umaga sa inyo, magandang tanghali, magandang gabi. And ito muli ang inyong lingkod, Batang LU. At ito nga, meron tayong bibigyan ng reaction ngayon at bibigyan natin ng blow by blow na reaction tungkol nga po dito sa sa reaction video ni Trending Pia. May kalab shoutout sa iyo, Ma'am Trending Pia. At hihiramin ko ang iyong video para bigyan ng reaction, hindi para mambash or what. At tayo ay tutulong para ito ay lalong mas maliwanagan po baka sakaling may share tayo na dagdag ideas. So yan, bago tayo tumuloy, syempre huwag natin kalimutan na buong team Kalingap po sa pangungunayan ni Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna Vlogs, and syempre si Kalingap Prab. So guys, pakinggan po natin na buo ito bago po tayong mag-comment. At sabi nga ni Trending Pia ay wala po sanang bashing. At okay, so tuloy po natin to. yes, pasalamatan natin ang nagbigay sa atin ng info na kasi gusto niya po itong pa-reactionan kasi para po, hindi po para i-bash ang taong ito, kundi para po tayo magbigay ng advice. So bago ang lahat, guys, may nagbigay daw ng info kay Trending Pia para pa-reactionan ito kay Trending Pia po. Ano kaya ito guys? At mukhang ito ay medyo masalimuot. maraming salamat po muna sa nagla-like, nag-share at nagsusubscribe kay Trending Pia. Maraming salamat po. So ito na nga guys, may dumating sa ating info kasi yung mga titas humiling sa atin na reactionan to at magbigay ng advice kasi talagang hindi po maganda. Kasi nga itong apartment ni Beyonce may sponsor to. So guys, malinaw po ang sabi ni Trending Pia, merong nagbigay ng info. Ewan ko kung kanino nagbigay ng info, kung directly kay Trending Pia or sa mga titas na binabanggit po niya dito and hindi rin po nabanggit or pinangalanan ni Trending Pia kung sino yung mga titas na mga ito. So yan guys, tuloy natin. At sila kumuha ng magandang apartment kay Lady Beyonce na talagang yung safe, na alam nila doon na safe itong ating Lady Beyonce, na panataging loob nila na maging maayos doon. At syempre, walang ibang makakapunta doon. Pero, guys, bakit ganito? Ito ang hinanakit po ng ibang mga titas. Bakit ganito? Hindi ko na po babanggitin yung mga pangalan nila. Pero alam nyo na po ito at alam din nila. Sana huwag pong ganito. Kasi po, sila po, kaya nasa apartment na yon, sana isipin din nila po ang mga sponsor nila na kung tama ba o hindi ang kanilang mga ginagawa. Kasi nga, yung mga sponsor nagsusumikap para sila mapagtapos ng pag-aaral. Pero bakit? Tama po yan. Parang mali yata ang ginagawa. So ngayon, mag-a-advise tayo sa kanila na hindi po dapat. Hindi natin pipigilan kasi mga kabataan po yan na talagang dala po yan ng isang millennial. Pero hindi po dapat sa apartment nila to gawin. Na ito po ay legit kasi meron din po akong nabasa dito na combo na habang, guys, grabe, nakakalungkot, habang nagiinuman ang mga kasamahan, yung boyfriend pala, mga boyfriend ay pinapunta dun sa apartment habang ating Lady Beyonce po ay nasa kwarto. Siguro nahiya siyang lumabas kasi nga, syempre, alam nyo naman kung anong merong pagkatao, si Lady Beyonce talagang mahiyain niya. May nabasa daw si Trending Pia po na convo or conversation na habang nagiinuman yung may pinapunta kasi daw may pinapunta ng mga boyfriend. Hindi rin binanggit dito kung kani-kaninong boyfriend ba yung mga yan. And habang nagiinuman nga daw ay nasa loob lang ng kwarto si Beyonce. Of course, hindi naman talaga makikihalo si Beyonce sa mga ganyan. And if ever guys, teka, maya, sige, tuloy po muna natin. At lalo na siguro sa ganyan at hindi mo siya mapapajamming dyan. At sinabi rin ng beneficiary diyan na ang kasama niya dyan na
Si Beyonce, habang nagiinuman sila, ay nasa kwarto. So, yun. Yun na. Mas luminaw ng kaunti. Mismong beneficiary yung nagsabi. Pero hindi binanggit kung sino sa mga beneficiary po. Ano, alam naman natin kung sino-sino. Yung mga beneficiaries na nandun, may halo-halo po yan. Beneficiaries ni Kalingap Edu at may beneficiaries si Kalingap Rab na walang iba kundi si Biancy po. Ano? And of course, si Biancy out dyan kasi nandun siya sa kwarto. Kagaya ng nabanggit daw ng isang beneficiary. And sino ba itong may mga boyfriend na ito? Lahat ba sila na mga beneficiaries ni Kalingap Edu na nakatira dyan ay nagpapunta ng boyfriend at nag-inuman? Alamin po natin yan. Di ba? Maganda ba to o hindi? Di ba? Hindi maganda. Kasi po, mga babae silang magkakasama sa apartment. Dapat, hindi sila magpapapasok dyan ng lalaki. Kahit pa yan ay boyfriend, guys. Di ba? Pero teka lang of course, huwag natin kalimutan po ibig sabihin ba nito ay hindi nasusunod yung rules ng Kalingap na hangga't maaari bawal makipag-boyfriend ang isang babaeng beneficiary? Kung totoo itong binibigyan natin na reaction ngayon ay na-breach ka agad yung isang rule na yun, na bawal makipag-boyfriend hanggat under pa sila ng Kalingap or kanino man sa mga K-boys na beneficiary po sila. And pangalawa, sobrang lakas naman ng loob nila na magpapunta ng boyfriend. Hindi lang yun at makipag-iluman sa mismong apartment. Hindi ba nila alam na merong CCTV dyan na nakabalagbag? Yan. Sobrang lakas ng loob, no? Kung ito ay may katotohanan, pero pinatututuhanan ni Trending Pia na ito ay legit kasi may nabasa nga daw siyang convo na nagsasabi na habang nagiinuman sila ay si Biancy naman ay nandun lang at nagkukulong sa kwarto. So, ibig sabihin, ang mga nagiinuman ay yung mga beneficiary ni Kalingap Edu. Teka, medyo sa pagkakaalam ko lang hindi ko alam kung may mga tinatago sila or what. Pero sa pagkakaalam ko, walang mga boyfriends yung mga beneficiaries ni Kalingap Edu. As far as I know. Yun lang. Hanggang doon lang ang aking pagkakaalam. Kung meron sila mga itinatago, ay hindi pa natin sure kasi hindi natin nakita mismo. Kumbaga, walang pinakitang video, kahit picture man lang, no? Dito. So, tuloy po natin. Lalo sa mga panahong ito. Nakakahiya naman sa mga sponsor or sa sponsor na nagbabayad ng apartment na yan. 'Di ba? Kasi ang hangad nila ay para sa safety. Pero bakit ganito? Diyan nagiinuman. 'Di ba? Grabe yan. Ano bang magiging sanhi, 'di ba? Pag lasing na, 'di ba? Delikado. Hindi dapat. Delikado po para kay Lady Beyonce ang ganito. Kaya parang ang naririnig ko ay syempre guys, mahihiya si Lady Beyonce sa kanyang sponsor pag nalaman to. 'Di ba? Na may kasama siyang ganito. Okay. Sa tingin nyo ba yung sponsor lang ang dun lang sa sponsor nakakahiya? Mas nakakahiya sa Kalingap at sa mga tumutulong directly po tulad ni Kalingap Rab and Kalingap Edu. Diba guys, mas nakakahiya doon. Hindi lang sa mga tumutulong na sponsors dahil yung mga sponsors nandyan na lang naman din sila dahil nagkaroon nga po ng mga beneficiaries yung mga nasa Kalingap po So ang unang-unang dapat kahihiyan nila is yung mga directly or unang tumulong sa kanila po aking opinion lang po yun. Ako po, magre-reaksyon hindi po para iba sila. Gusto ko lang silang payuhan. 'Di ba? Hindi masama ang mag-inom kung nasa sariling pamamahay. Pero pag gantong nasa apartment, bawal kasi wala silang safety diyan. Lalo na't mga babae sila, 'di ba? Kawawa naman ang ating Lady Beyonce nandun lang sa kwarto, 'di ba? At alam niyo rin naman kung ano ang nagagawa ng alak. Basta may alak, may diba? balak. Kaya tanging advice ko po, sana huwag na ulit mangyayari to. Huwag na ulit-ulitin to. Okay. Yeah. Maganda yung hangarin ni Trending Pia po Pero ma'am,
Bago pa po ba nakapaggawa ng reaction, bago mo po ba na-upload, bago mo na i-ere, ay naipaalam mo na ba kay Kalingap Rab at Kalingap Edu itong issue na ito? I don't know kung naipaalam mo na po. Pero para sa akin, sana lang naman. Baga, alam ko, hindi masama yung hangarin mo na makapag-advise. Pero ano ba ang tamang pag-advise? Paano pamamaraan ba? Is it personal ba? Or kailangan idaan sa sa ere or sa ganito, sa iyong channel? Yeah, question lang naman po yun, ma'am. Hindi po kita inaaway. Kumbaga, magkakaibigan tayo, magkakakampi po tayo dito. Ang aking opinion ko lang. Dahil kayo, may kanya-kanyang opinion din kayo. Lahat tayo, may kanya-kanyang opinion po, Pero para sa akin talaga, dapat ipinaalam din muna sa may-ari, o hindi sa may-ari, sa may humahawak po sa kanila, sa handler. Kumbaga, yung tumutulong sa mga beneficiaries na yan. Most especially, kay Kalingap Rab po, dahil sa na po yan. And dahil nga po dyan, ay parang lumalabas po na bypass yung si Kalingap Edu and Kalingap Rab po, at I'm sure, pag-uumpisahan po ito ng mga, alam nyo na, yung mga basher, hindi natin mapipigilan na yan dahil naka-ere na po ito, sasabihin na naman po ng mga yan, hindi naman pala nila nababantayan yung kanila mga beneficiaries. Ganun lang. Kumbaga, try nyo pong magbasa sa sa comment section ni Ma'am Trending Pia po, at sari-sari na po yung mga nagko-comment doon. Marami sumasang-ayon, of course. In a way, ako sumasang-ayon din na nagmamagandang loob si Trending Pia po, isa lang talaga. Medyo nagmadali lang siguro siya ng kaunti. Kumbaga, hindi niya lang siguro naisip na iparating muna kay Kalingap Edu at kay Kalingap Rab po, para sila muna yung kumausap at alamin kung may katotohanan ba ang lahat ng ito. Kasi ito, pasa-pasa na lang to pasa-pasa na informasyon. Kumbaga, wala rin naman si Ma'am Trending Pia doon mismo sa senaryo. Wala din yung mga titas sa senaryo. Meron lang nag-send sa kanila ng mga informations po, So, para sa akin, dapat sinabi muna kay Kalingap Rab at Kalingap Edu at sila muna ang talagang nag-imbestiga kung ito may katotohanan, kasi simple lang naman po yun. Malalaman natin ang katotohanan dyan kung ito ba'y lehitimo o hindi dahil may mga CCTV yung apartment na yan. Doon pa lang sa labas kuha na kagad yan. So yun lang po ang akin, guys. So Ma'am Trending Pia, peace tayo. Love lang. Kumbaga, opinion lang po ito, at of course, gusto natin pagmalasakitan si Viancy, ayaw natin masaktan siya, ayaw natin siyang nahihirapan, of course, Pero isipin din natin yung mga ibang beneficiaries ni Kalingap Edu na kung ito ay hindi masyadong totoo, hindi ko sinasabing si Ma'am Pia ay hindi nagsasabi na totoo, guys, kasi ang binabanggit niya dito, may mga nagbigay lang po ng information. So doon nila kinuha yung nire-reaksyonan niya ngayon po, guys, And if ever na ito ay totoo, yari talaga. Yari yung mga, kung sino man, yung mga nag-inuman at nagpapunta pa ng boyfriend. Yun lang ang masasabi ko, talagang yari sila. Kumbaga, hindi ko alam kung totoo ito, baka hindi na sila bigyan ng pangalawang chance ni Kalingap Edu, if ever man na ito ay may katotohanan. Kasi mahirap talaga yan. At isang nakakatakot dito, guys, ay kung bakit nagkakaroon ng access ang mga titas dito sa apartment na ito po, So, sabihin na natin, sorry mga titas, pero ito, pinag-uusapan na rin lang naman natin to, Ibig sabihin na hindi safe si Viancy. Hindi lang dahil sa may mga boyfriend or nagiinuman dyan, kundi may mga nagbibigay ng informasyon galing sa loob po, So, yan. Kumbaga yung privacy, wala pong privacy talaga. Kasi may mga pinanggagalingan po ng information na galing po sa loob mismo ng apartment. So, Viancy is not safe. Totally unsafe. So, yun lang po ang aking masasabi. Hindi lang unsafe si Viancy,
dahil sa mga may nag-inuman or may mga boyfriend na pumunta, kundi mismo dun sa mga informasyon na nanggagaling mismo dun sa loob. Kasi nga, nabanggit kanina kanina umpisa, nabanggit kanina na may isang beneficiary na nagbigay ng information. So, totally unsafe si Biancy kung ito ay lahat ay may mga katotohanan po. So yan, abangan po natin at lalabas din ang katotohanan. So ito muli ang inyong lingkod, Batang Elio, and Ma'am Trending Pia. Maraming salamat po sa iyong video and mabuhay ka. So guys, agad dito na lang. Kita-kita ulit tayo sa aking susunod na upload. Pansamantala, papaalam po muna ako. Bye!